Good evening o good morning sa'yo, Sir Neb. Depende sa kung anong oras mo mababasa itong message ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Hans. May ikukwento akong karanasan na hindi ko malilimutan dahil nakakamangha at nakakapangilabot at the same time. Tungkol ito sa isang pangyayari sa amin, may 3 taon na ang nakakaraan. Magpapasko yun, kaya may pa-night market si Mayor. Maraming paninda, kaya syempre maraming tao na gumagala. Kapansin-pansin sa mga tao roon sa night market, yung isang babaeng parang inosente sa mga bagay-bagay. Alam mo yung mahahalata mong namamangha siya sa mga nakikita niya sa paligid. Yung ngiti niya at kislap ng mga mata niya, parang sa bata. Yung tipong kapag nakita mo ay matatawa ka kasi parang first time niyang makakita ng night market. Kaso imbis na matawa kami sa kanya, parang tumigil yung paligid at napatangan na lang kami sa kanya. Patingin-tingin siya sa mga items na binibenta. Meron nga roong lalaki na nagtitinda ng cotton candy. Binigyan niya ng isa na kulay pink yung babae. Tuwang-tuwa. Noong natikman niya yung cotton candy, para pa siyang maluluha, Sir Neb. Yung lalaki parang nahipnotismo na nakatunganga lang habang kumakain yung babae. Noong makita yon noong sorbetero, binigyan din niya ng ice cream si ate. As usual, manghang-mangha rin siya. Tapos natulala rin sa kanya yung sorbetero. Hanggang sa halos bawat isang store doon, binibigyan na lang ng pagkain o kahit anong paninda nila yung babae. Ang ganda naman kasi niya. Hawig siya ng crush ko, Sir Neb. Kaya ko nga siya napansin agad kasi akala ko talaga ay siya yun. Pero alam nyo kung bakit naisip kong pang Pinoy creepypasta ang kwentong ito? Yung mga kasama kong kabarkada, iba ang nakitang mukha noong babae. Yung isa kamukha raw ng crush niyang katrabaho. Tapos itong isa naman, kahawig daw ng girlfriend niya. Kung hindi nga raw namin kasama yung girlfriend niya nung araw na yon, ay iisipin niyang yun yung babae. At ito namang girlfriend niya na kasama nga namin, ay si Chinchin Gutierrez daw ang nakikitang muka doon sa babae. Yung artistang gandang-ganda siya. Ano kaya yun, Sir Neb? Kung sino yung nagagandahan kami, ay yun ang nakikita namin doon sa babae. Sabi ng iba, baka raw diwata yung babaeng yon. Ang swerte naman namin kasi nakita namin siya. Naalala ko pa noong dalaga pa ako. Bakasyon yon kaya gala kami ng gala ng mga kaibigan ko. May napuntahan kami na parang special event na ilang gabing night market lang. Bale, unang gabi yon. May nakita kami roon na kaisa-isang booth na parang out of place. Yung iba kasi mga pagkain, accessories at iba pang material na bagay ang produkto. Pero yung maliit na booth na napuntahan namin, fortune telling ang ino-offer. First time namin makapagpahula if ever, so tinry namin. Lahat ng sinabi niya tungkol sa akin, super accurate. Medyo napahiya pa nga ako kasi may isang sikreto ako na nasabi niya at narinig ng mga kaibigan ko. Pero bukod sa napahiya, kinikilabutan din ako, Sir Neb, kasi ang dami niyang alam sa akin. Naisip ng isa kong kaibigan na si Mitch na magpahula ng future niya imbis na basahin ng katauhan kagaya ng ginawa sa akin. Ang sabi sa kanya noong manghuhula, mag-ingat siya sa lalaking may letter V sa pangalan dahil magiging ugat daw yon ng paghihirap niya sa pera at pag-ibig. Tapos sinabihan pa siya na kahit na anong mangyari ay magpakatatag siya. Doon na kami naalarma kasi nakakatakot naman yung hula sa kanya. Kaya umatras na rin yung iba naming kaibigan para magpahula. Noong sumunod na mga gabi, hindi na namin nakita yung manghuhula. Pinagtanong-tanong pa namin doon sa buong lugar. Pero wala raw nakakaalam sa manghuhula na yon. Fast forward, ilang buwan ang lumipas. Nakilala ni Mitch si Ralvin. Katrabaho niya na sobrang friendly. Makalipas pa ang ilang buwan,
Binalita niya sa amin na nililigawan siya ni Ralvin. Pinaalala namin sa kanya yung tungkol sa manghuhula at medyo nakinig naman siya kasi hindi niya sinagot si Ralvin. Simula noon, lumayo na raw sa kanya. Tapos nabalitaan niya na nagre-recruit daw ng mga tao para sa sinimulan niyang networking. Lumipas na naman ng ilang buwan, hindi na pumapasok si Ralvin kasi pumalpak yung networking niya at maraming nabiktima na katrabaho nila. Meron pa raw na libo-libo ang nawalang pera. Kung hindi dahil sa warning noong manghuhula sa night market, baka nadamay pa si Mitch. Isa yun sa mga weirdong nangyari sa amin, Sir Neb, na hindi ko talaga maipaliwanag kung paanong nangyari. Sinubukan pang hanapin ni Mitch yung manghuhula, pero hindi na talaga namin siya nakita ulit. Magandang araw, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Mar. Share ko lang itong nangyaring kababalaghan sa kapatid kong itago mo na lang sa pangalang Joven. Mahilig gumala si Joven, magmula pa yata noong natuto siyang maglakad. Pamalo na nga ang sumusundo sa kanya sa labas kasi hindi talaga siya umuuwi, lalo na kung hindi naman nagugutom. Walang umubrang disiplina sa kapatid kong yon, kaya pinabayaan na lang ni na mama at papa. Ang maganda lang sa kanya, dahil sa kakagala niya, ay marami siyang kakilala at kaibigan. Hindi nahihirapang humanap ng trabaho o mahihiraman ng kahit ano si Joven. Dahil nga maraming kakilala. Minsan nga, konsi na ang tawag sa kanya dahil sa kasikatan. Nakakuha siya ng pwesto sa night market dahil sa koneksyon niya. Nagtinda siya ng mami at lomi. Isa sa naging suki niya yung isang Chinese na nagturo pa sa kanya ng ilang putahing pang Chino. Gabi-gabing busy ang mamihan ni Joven. Gabi-gabi ring naroon yung Chinese na nililibre lang niya. Isang gabi, naroon uli sa pwesto niya yung suki niya. Isang mahabang bangkuan lang ang meron siya sa unahan ng stall. Tapos 4 na katao lang ang kasya. Pagkita niya doon sa Chinese, binigyan niya agad ng paborito noon. Tapos konting batian at tuloy na si Joven sa trabaho niya. Kitang-kita raw niya na kumakain yung Chinese. Tapos nagulat na lang siya nung magkwento yung barkada niya na katulong niya sa tindahan. Tinatanong siya kung nabalitaan ba niya yung nangyari doon sa Chinese. Napalingon daw siya roon sa suki niya na wala na pala sa kinauupuan nito. Napansin din daw niya na walang bawas yung noodles na binigay niya. Maya-maya raw, humirit uli yung kasama niya. Nabagok daw ang ulo noong Chinese noong naliligo sa banyo ng umagang yon. Patay na raw nang matagpuan ng anak at asawa. Hindi makapaniwala si Joven sa nangyari, Sir Neb. Ilang araw siyang nagsara nun. Medyo nagbago yung kapatid ko nang mangyari yon. Naging tahimik siya at malungkutin. Pero awa ng Diyos, makalipas ang ilang buwan ay bumalik din naman siya sa dati. Siguro talagang nalungkot lang siya sa nangyari sa kaibigan niya.